So may isa tayong OLA na palagi nating binabalik-balikan guys dahil SEC registered siya and nagpapahiram daw ng up to 50,000 pesos. And after so many tries guys, finally na-approve tayo sa loan app na to and buo siyang natatanggap. Pero wag ka kaagad mag-expect na 50,000 yung offer niya ha, magsisimula ka sa mababang amount. Okay ba talaga yung loan app na to? At yung pangalan ay si LF Lending. Yes, SEC registered. Pero huwag nyo munang i-download guys kasi sinubukan ko yung loan app na to. Ang dami kong gustong i-share sa inyo. Alam nyo ba, pinaka-paborito kong OLA, kailangan pang bitawan para lang ma-approve sa loan app na to para makapagbigay ako ng heads up sa inyo. Mas mabuti pang panoorin nyo yung video na to at alamin kung talaga bang okay yung loan app na si LF Lending. Keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at dito online lending platforms po yung nire-review natin para mabigyan ko kayo ng tamang expectation sa mga loan apps na to ha. And yung pag-uusapan natin ay si LF Lending na yes, SEC registered. But wait, wag nyo munang i-download guys. So this video is not sponsored. It is based on my personal experience and finally na-approve ako kaya magbibigay po ako ng aking mga opinion about this loan app. So this is not financial advice. Based on talaga sa experience ko guys. And ang saklap ben mo na may mga paborito ako mga loan apps like si One Hand, si Billy, si Cashalo. Hindi ko muna inutangan guys. Kasi alam nyo, kapag masyadong sabay-sabay yung mga active loans mo, yun yung isang dahilan ng bakit hindi tayo na-approve eh. Depende yan. Depending on the situation, depending on credit history, lahat po tayo ay subject to final assessment ng system. Pero ayun na nga guys, SEC registered po yung loan app na to. At kapag SEC registered, mas lalo natin yan dapat iniingatan. Made easy daw. Pero hindi pahirapan. Pero pag na-approve ka, so far okay naman siya kasi buo po siyang natatanggap. At ma-receive mo siya sa GCash mo. So ayun, na-approve ako na yung offer ko na matagal ko nang sinusubukan sa kanya was 2,000 pesos. Okay, para hindi ako mabigo, binaba ko muna siya guys sa 500 pesos. Na-approve ako ha. At mukhang available pa rin yung 1,500 kahit na na-withdraw ko yung 500. Pero hindi ko pa nasusubukan na kunin yung 1,500. Kasi for review purposes, hindi po maganda na patong-patong yung ating mga utang, guys. Kapag na-approve ka, buo siyang matatanggap, diretso mo siyang matatanggap sa GCash mo, malabas na 12% lang, tapos every 14 days ka magbabayad. So, 30 days to pay siya. So, for a loan that's 30 days to pay, mukhang okay na rin yung 12% ha. So, okay. Yun nga lang, medyo pahirapan, medyo mapili, medyo maselan siya. Maybe because bago pa siya or maybe because may mga paborito ko ang loan apps na binitawan muna para lang makapasok ako sa system nila. So, this time, mga gusto mag-apply sa loan app na to, okay, I hope makatulong po yung video na to help you decide or to show you things na makakapag-decide kayo kung lalapitan nyo ba to, iiwanan, aasahan, or kakalimutan. And guys, so kita nyo, na-withdraw ko siya 5,000 pesos at may babayaran akong 294. Meron pa daw akong pwedeng ma-withdraw na 1,500. Nagdadalawang isip ako sa loan app na to ha. Kasi yun nga guys, pahirapan nga yung first time ko mag-apply sa loan app na to. So baka ma-reject ako bigla kung tinake ko yung 1,500. So proceed with caution na lang po tayo. Sinagad ko yung 2,000 pesos. Well, 2,000 din pala yung matatanggap kasi di ba buo siyang natatanggap. At yung babayaran ko every 15 days kasi 30 days to pay siya. At totoong 30 days to pay siya, so not 7 days siya. Yung babayaran ko is 1,119 at kalalabasan nito yung kabuoang niyang interest is 240 dahil 12% po siya mga guys. So, hindi naman pilitan yung 2,000 no kasi kung magkano lang yung kailangan mo, pwede mo yung i-adjust yung amount. Ang loan agreement na i-agree mo sa kanya bago mo i-go yung loan. So far transparent naman siya. So doon naman sa say for example, mag-1,000 pesos lang yung i-claim mo sa kanya. So yung total fees is 1,000 is 120. So consistent siyang 12% kaysa 1 month. And therefore, yung babayaran mo every 15 days is 559. So, yung third term, kalimutan nyo yun kasi i-waive nyo yun. Tapos, maliit lang naman yung amount. Worth it ba siyang lapitan na sa inyo na yan? Basta ganito po yung ma-expect nyo kapag ma-approve kayo sa loan app na to. Pero pahirapan, guys. And say, for example, i-reject ka niya. You have a couple of days na maghihintay ka bago ka makapag-apply ulit. So, lalabas naman yan kung kailan ka ulit makakapag-apply. So, kita ko rin dyan sa App Store at nada-download po siya sa Google Play Store. But since medyo skeptic ako sa loan app na to, dito ko po siya sinubukan sa aking. Pwede nyo bilhin sa Shopee if you guys are interested. Meron tayong product sticker dyan. Bungad po sa kanyang pinaka-front na 50,000 pesos po yung maximum amount niya. Pero depende po yan sa ating credit history. Nagka-offer ako ng 2,000 pesos. Pero depende yan sa individual assessment. Baka mabigyan kayo ng mas mataas na amount or mas mababa.
Pero at least yung napansin ko lang 12% po siya consistently, ano man yung amount na kukunin mo sa kanya. And that's not 7 days. Hingi po siya ng mga personal info, kasama na dun yung mga purpose ng loan, education level, number of credit cards. So, syempre, binigay ko rin yung number of credit cards ko sa kanya. Hingi po siya ng job type, monthly income, payroll, period. And kung sinabi mong self-employed ka, pwede ka na mag-proceed. Hindi na siya hihingi ng payslip or magdadagdag ng mga ridiculous questions na parang hindi naman applicable sa job type mo. Pero marami ka rin job descriptions na pagpipilian kasi pwedeng professional specialist, yung ganun, pwedeng freelancer, pwedeng housewife, student, and unemployed. Pero pwede mo rin sabihin freelancer kasi kung ano man yung nasa credit history, masisilip niya naman yun for sure. So, 3 lang po yung contact references na hihingin niya, pero sabi niya dito, please add real emergency contacts. This information is used for verification. So, huwag kayong maglagay ng kung sino-sino dyan or kung may lalagay mo kayo, make sure na meron po tayong permission. Kasi selfie po tayo ha, so susundin lang yung instructions na nilagay niyo sa app para makapag-go through tayo ng smooth, walang issues. Mga IDs na tinatanggap ng loan app na to, pwede ka mag-submit sa kanya yung UMID, SSS, driver's license, national ID, yun daw yung mga higher credit. Simula po sa 2,000. Pipicturean mo yung driver's license mo, pagkatapos i-make sure mo na lang na yung mga information na idadagdag mo doon ay tama po at nagtutugma po sa ating mga IDs. May mga 30 seconds guys and then lalabas na po yung magkano yung magiging offer niya. So 2,000, nag-try ako June pa and then try ako every 3 days kasi palagi niya ako nire-reject. And finally, na-approve niya ako. So, yung tinake ko sa kanya is 500 lang. Pero may 2,000 siyang offer. Mukhang multiple loans yung pwede dito. Hindi ko lang nasusubukan kasi baka ma-reject. Takot ako ma-reject sa loan na to, guys. Kasi alam niyo, di ba, nakaka-disappoint, nakaka-trauma. Charot. Loan agreement kang marireview bago mo i-take yung loan at nakastate naman po sa loan agreement yung lahat ng things na dapat mong alam sa loan app na to. So, clear naman po na nakalagay na buo siyang natatanggap, kung ano yung interest and fees niya. Nasa 12% po siya. And kung hindi ka niya ma-approve, ayan, wait ka lang na pwede kang mag-try ulit. Kung sa akin, every 3 days niya ako pinagtatry. And kapag pwede ka nang mag-try ulit, hindi mo na kailangan isubmit yung information. Balik kung anong yung sinubmit mo yung dati, parang i-evaluate ka lang niya hanggat sa finally ma-approve ka niya. At nung na-approve niya, ako kaagad pong pumasok sa aking GCash. Wow. At ito po yung naging experience ko sa loan app na to. Hindi ko naman sinasabi na ganito talaga for everyone ha. Pero na-observe ko lang kasi iniwasan ko munang mag-loan sa kabilis, iniwasan ko munang mag-loan sa kay One Hand tsaka kay Kasyalo. Other than that, goods yung standing ko sa ibang loan app. Pero parang ayaw siguro niya na masyadong maraming all-the-time na nagsasabay-sabay. So ganito talaga pag legit na sisilip nila yung ating behavior sa ating cellphone, sa ating mga sinasabit na information, kung ano pa yung mga pinagagawa natin sa cellphone natin. Pero at least kung legit, kung sakali may problema, pwede natin silang isumbong sa SEC, sa NPC, yung mga ganon. Pero para iwas problema or at least lessen the chance na magka-problema, dun lang po tayo sa loan platforms na legit and registered sa SEC. So anyways, under observation pa rin yung loan app na to. Gusto ko malaman kung makulit ba siya pag due date na or bago yung due date. Gusto ko malaman kung talaga makakapag multiple loans ka sa kanya or magkaka-increase pa kaagad kapag after bayaran yung first loan. So balikan natin siya guys after malaman natin yung mga ganon. And that's all for today's video. I will see you in another video. Bye-bye!